red wine. Red wine lang. Hindi yung mas wine. Hello, mga barangay Ginebra. Inom tayo. Ito pala kayamanan ng engineer ko, itong pamana ng engineer. Ate Ami, hi! Welcome to the Cosmic Horn. Ito, Ate Nida, ano? Hi! We're here in Cosmic Farm. Nanay Lena and Etoys. Yan. Thank you so much. Ito ay Elena? Elena. Elena. Hello po. Hello. Thank you for Cheers! inviting us. Oh, cheers! Cheers! Kampay! Kampay! Holy na kami dito. Holy na! Pag-uwi nyo yan, holy na. Okay. Okay. Okay na. Okay. Okay, 1, 2, 3. Ay, The Lord be with you. Coming together as God's family from the Acts of the Apostles. Napakaganda ng yung mga timing, no? So una, dadasalan pong community ngayon dahil na naghahalal ngayon ng pamumuno sa simbahan, di ba? Hindi, wala akong update ko na nakapagpanood ng mga news. Hindi ko alam kung may napili na. Kasi nagsimula kahapon. Pilit daw? Pilit. Hindi. Baka fake news pa yun. Hindi pa natin, huwag munang magkaroon sa kailangan galing sa simbahan. Kung gusto yung marinig ang mga tamang news sa ating radyo. Sa Radio Veritas. Kasi talagang makakarating doon. Plus yung mga malalaking media outlet kagaya ng GMA kasi may representative tayo doon. Tapos yung WTF. So, okay. So, kasama yung dadasal natin. Pero kung kayo po aware doon sa mga pagbasa, ang unang pagbasa, bali mga gawa ng apostles yun. So nang si Jesus po muling nabuhay, siyempre lumakas yung loob ng mga alagad, no? Pero nung isinulat yung Acts of the Apostles, siguro mga 20 to 40 years na po ang nakalipas. Kaya kaunti lang yung mga naalaala ng mga alagad na nagsama-sama doon sa Acts of the Apostles, no? Yung mga patutuo, no? Dumating sa punto na yung mga tao may hindi pa rin naniniwala kay Jesus. Mayroon din naniniwala, no? So, hindi kumpleto, hindi sabihin hindi lahat. Kahit nga ngayon ang Jerusalem, ang Israel, hindi ko naniniwala si Jesus na Messiah. Naghihintay pa sila ng darating. So mayroong mga remnants, no? Pero yung mga naniniwala, bali kagaya ni San Pablo, dati mamamatay tao siya. Yung mga nananampalataya sa Diyos, pinapatay niya eh. Yung pumupunta siya sa mga simbahan, pinagdi-destroy niya yung mga templo, no? Yan si Saul, no? Pero nung nagpakita ang Panginoon sa pamamagitan ng parang isang araw nag-daydream siya na nakaharap niya si Jesus, tapos sinabi ni Jesus, ikaw ay gagawin kong alagad. Kaya naging apostle na rin si San Pablo, pero by ano yun, hindi na by recruit, kundi sa pamamagitan ng salita ng Diyos at saka yung inspiration. So kung makikita nyo, si San Pablo ang daming sulat, yung mga taga-Episo, Colosas, Philippians, mga sulat niya yan eh. So, tapos mga personal na sulat kay Timothy, mga ganyan. Puro si San Pablo. Kaya dalawang pillars ng simbahan, yung pinangangaligan natin. Yung binigyan ni Lord ng susi, si San Pablo, no? Ay San Pedro, tapos si San Pablo naman sa teaching. Pero yung ruling, yung pamamahala, bali po si San Pedro. Kaya po kung makikita nyo, yung Santo Papa, doon po galing kay Saint Peter. No? Si Pope Francis nung namatay, pang 266 siya. Pag sinabing successor, galing sa unang Santo Papa. Hindi successor siya ni Pope Benedict.
si Pope Francis, successor ng unang Santo Papa, which is Saint Peter. So lahat ng mapapalit, puro successor. Galing sa uno. Parang 1, then ABC hanggang kung pang ilan na yun. Ang pinapalitan isa lang, yung original. Kaya magkasala man yung pumalit, di nagkasala yung simbahan. Kasi nung tinayo ni Cristo ang simbahan 2,000 years ago, ang sabi po ng Bible, never commits error. Pero feeling yung pag-discern niya, sa pagpili niya, piling magkamali. Si Judas, pinagdasalan niya yun eh. Pero di niya hawak si Judas. May freedom. Okay, nakakasala yung mga pinipili ni Lord. Pero yung simbahan itinayo, hindi po nagkakamali. Hindi po yun nagkakamali. Kaya huwag kayong aalis sa Catholic Church. Totoo. Kasi yun ang tunay na simbahan. At sabi ni Philip, totoo na nabuhay ang Panginoon at siya ibabalik at binasbasan niya na ang lahat ng tayo dito sa mundo. O kaya, di ba, pag nagpapa-blessing, minsan pag nagtatayo ng mga building, yung mga pagano, yung mga pagan, minsan pinapatay na tao para sakripisyo. Ngayon, mahirap pumatay ng tao, kaya mga hayop ang nilalagay. O, sasabihin ko sa inyo, kaya sabi ko magmisa ngayon. Kasi sa misa, ang sakripisyo ay si Jesus, wala nang iba. So, both, ngayon na nagmisa tayo, kaya ito blessed na blessed kasi inalay ni Jesus ang buhay sa atin at sa buong mundo, lalo ng lugar na ito na ngayon kinay mo siya. Okay, blessed po ito. Okay, so nagkataon pa nasa parang Jordan River. Para tayo nasa Jordan. So nandiyan simbolismo ng baptism kasi by premium dalawa ang meaning ng tubig. Una, cleansing, di ba, yung nililinis, pero ang pinaka premium life. O kaya buhay, ang ganda ng lugar na ito. Talagang nandito ang buhay. Kaya lahat mabubuhay. Lahat, no? Lalo yung ating pananampalataya kay Jesus. Tapos pangalawa, gusto kong emphasis yung bread of life. Kaya palagi kayong magsimba. Kasi nung inalay ni Jesus ang kanyang buhay, para sabi niya, do this in memory of me. Ibig sabihin, dynamic yun. Sabi ni Eli Soriano, huwag kayong maniwala sa mga pari. Ang mga pari, nagdadramatize lang ginawa ni Jesus. Makagawa ko ba nila yung ginawa ni Jesus? Tama. Hindi tayo nagdadramatize. Sabi ni Lord, do this in memory of me. Ibig sabihin, isinasabuhay natin yung ginawa niya. Isa lang ang pag-aalay na ginawa, tapos na. Kaya lang isinasabuhay natin. Hanggat may new generation, dapat buhay si Jesus. Kasi doon sa dulo ng mga gospel, nakalagay doon, I am always with you until the end of age. I am yesterday, today, and forever. And don't worry, mauna ko sa inyo, si Jesus, mayroon pa, hinintay natin yung celebration ng Ascension. Oo, pero yun, pagulita na lang yun. Nandun na sa langit si Jesus. Pero ano ang sabi sa Bible? Sabi ni Jesus, mauna ko sa inyo upang ipaganda ko kayo ng matitirhan. Kapag may paganda ko kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Bakit di pa siya bumabalik? Kasi gumagawa kasi ng tirahan natin. Ang tirahan natin, langit. Siguro iniisip ni Lord, kung ngayon na, mag-uusga ko, baka dalawa lang mapunta sa langit. Kaya binibigyan niya pa tayo ng tirahan. Oo, kaya magpasalamat tayo na give us today our daily bread. Dapat araw-araw nasa biyaya tayo ng Diyos. Tapos sabi ni Jesus, huwag niyong palubugin ang araw na hindi kayo nasa biyaya ng aking Ama. Kaya huwag kayong matulog na hindi niyo napatawad yung mga nagkasala at hindi kayo nakahingi ng tawad sa Diyos. At sa mga taong kung nandiyan pa lang siya, pwede niyong hinga ng tawad. Kasi yun ang preparation eh. Pero yung iba, Father, sanayan lang. O diba? Nakakatulog naman ako kahit may galit ako sa puso ko kasi ginawa niya ng sanayan. Mahirap po yun. Okay, ang blessing, una sa puso natin. Dapat internally, yung inner peace na dala ni Jesus. Kasi sabi ni Jesus, ay sabi nung alagad, ipakita mo lang ang Ama, maniniwala kami at talagang 100% kasama na kami sa iyo, Lord. Sabi nung isang alagad. Alam mo ang sagot ni Jesus? Napunta ko dito, hindi ko dalang Ama, pero dala ko yung kanyang kaharian. Okay, nung bumaba si Jesus, ang dala niya, Basileia. Basileia is not basilica. Basilica is a church, is a cathedral, is a shrine. Basileia, salitang Hebrew, ang ibig sabihin, is not so much a place, but it is an act where God's love supremely reigning in the hearts of men. Kaya bot sa limbawa, napipil mo na parang may di maganda dito sa lugar na bless mo ulit. Itong lugar na ito, walang magnanakaw na makakapunta dito. Kasi ano tayo eh, pinaghari na natin si Jesus. Pero kung hindi mo pinaghari si Jesus, yan ang delikado.
So magkakaroon ka ng pag-agam-agam, ng doubt, no? Pero pag pinili mo na si Jesus, kahit ang lakas ng loob ng mga taong tinanggap na si Jesus. Kaya my brothers and sisters, na so much ado, tanggapin natin ang Panginoon na may dalang kaharian ng pag-ibig, kapayapaan, katarungan, at lahat ng itong dala niya ay ikalat natin sa lugar na ito. Na mag-graduate sa ating pagkatao. Kaya gamitin tayo ni Lord para i-bless po itong lugar na ito. Kaya tumayo po tayo. Kapagkat at faithful, spontaneous, galing sa puso ko, galing din sa puso ninyo, sa gusto nyo mangyari sa buhay nyo, at mga iba pang mga bagay na hingin nyo sa Panginoon. No? So, ganito na lang. Ang ating itutugon, aming Ama sa langit, pagkaloob mo sa amin ang paghahari ng iyong anak. Pakiulit po. Pang-Ama namin na sa langit, ipagkaloob mo sa amin ang paghahari ng iyong anak. Ayan, gano'n na lang po. No? Aming Ama, sa araw na ito, tinataas namin ang aming mga personal na saloobin, aming mga intention. Kung ito man ay pasasalamat, supplication, yung mga iba pang mga bagay na hinihingi namin, lalo kagalingan sa mga sakit, karamdaman, kapansanan, mga pagkukulang. Pero Panginoon, ibigay mo sa amin ngayon ang espiritu ng kaliwanagan at espiritu ng kapurihan at espiritu ng kalinisan sa lugar na ito. Kasi ito, napunta kami, lalo na si Engineer Butch at ang kanyang pamilya, na ito naman ay hindi perfect na lugar. Siyempre mayroong mga contamination ng ano man ang mga pagkukulang, mga kahinaan. Pero sinabi mo, Lord, di ba? Do your best, and I will take care of the rest. So ngayon, ikaw ang best na mag-bless nito sa pamagitan ng aming dasal. Kaya sa kahit mga sulok-sulok na lugar, ano man ang mayroon dito sa lugar na ito, ano man ang negative energy, tanggalin nyo na, Panginoon. At mag-radiate ang iyong pagmamahal at maghari dito ang katarungan at kapayapaan sa lugar na ito. At i-bless nyo, Panginoon, ang ano man ang may buhay dito, halaman, hayop, mga tao, kayo ang author ng buhay. At sana ang buhay na ito may balik namin sa iyo ng 100% na walang labis, walang kulang. Kaya linisin mo kami, Panginoon, sa araw na ito. At sa lahat ng mga taong dito titingin, sa lahat ng taong dito pupunta, sila din po ay mag-bless. Kahit yung dadaan lang dyan, na bangka, na tumingin dito sa lugar na ito. Dahil nandito ang iyong imahen, ay sila po gagaling sa kanilang mga sakit, mga karamdaman, at mapupunuan ang kanilang mga pangangailangan. Sa pamamagitan ng iyong ina, na siyang daan patungo sa iyo, at sa simbahan na itinayo mo, na yun ang babalikan mo. Kaming mga tao, ang simbahan, the congregation, hindi po yung basilika. Yung basilika, magigiba po yun, yung mga structure na pinapaganda ng mga tao. Ang tinayo mo ay isang relihiyon, isang pagtugon sa pagmamahal mo. Kasi sinabi mo, makikilala kayo na kayo mga anak ng aking Ama na kagaya ko at mga alagad ko kung kayo'y nagmamahalan. Kaya Panginoon, patawarin mo kami sa mga pagkakataon na nabiolate namin ang pagmamahal mo sa pag-translate ng pagmamahal namin sa kapwa. Kaya alisin mo sa amin ang mga di magandang salita, alisin mo sa amin ang di magandang kalooban para sa kapwa, kasi what you did to the least of my brethren, sinabi niyo po yun sa Panginoon sa chapter 25 of the Gospel of Matthew, you did it for me. So lahat ng aming kahinaan, pagkukulang na nagawa namin sa aming kapwa, ay ikaw ang aming ginagawaan nito. Kaya humingi kami ng tawad, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang. At i-bless niyo po kami at itong lugar na ito. We ask this through Christ our Lord. Lahat tayo. Lahat. Tayo bandang sakit. Kanina na kay ano? Hindi pa nag-first communion nata si Bill. Dito.
Kaya mo bang palaki, pabungahin yan bots na langka? Hindi. Kaya mo bang buhayin yan? Hindi. Di natin. Diyos ang lahat. No? Ang gawin lang natin, i-maintain ang mga ginawa ng Diyos. Do your best. Ibig sabihin, ilikain pa natin, paganday natin, ayusin natin, linangin natin, in-nurture natin ang mga puno. Kasi yun may magagawa tayo. At magagawa natin yan in the spirit of love, in the spirit of Christ, in the spirit of yung pong galing sa Panginoon. At lahat po yan ay panalo tayo, no? Kaya di tayo pagkukulangin ng Panginoon. Kung ang mga masama nga, kasi masama't mabuti sinisikatan ng araw, ano po? Kaya huwag kayong mainggit doon sa mga taong napakasama pero ang swerte sa buhay. Huwag kayong mag-alala nun. Kasi masama't mabuti, sabi sa Bible, sinisikatan ng araw. Kaya lang may end point yung mga masasama. Hindi ma-extend ang kabutihan ng Diyos doon sa kanila. Hanggang lupa lang. Pero tayo, ginagawa nating puhunan anuman mayroon tayong binigay ni God. Kaya brother, may itong mga bata pa na nakasama natin, habang tayo may buhay, mahalin natin si God sa pagmamahal sa magulang, sa anak, sa kapatid, at sa kahit hindi natin kaano-ano. Bakit? Kasi nakalagay sa Bible, kung ang lahat ng inyong ginagawang kabutihan, palaging may katumbas, palaging may kapalit, ano pang ganti ang tatanggapin nyo sa langit? Bayad na. Okay, yung ibibigay ni Bots na, halimbawa, 1,000 sa akin, pang-diesel po yun. Hindi po yung bayad. Kasi hindi mo mabayaran, Bots, yung ginawa ni Lord sa pamagitan ko. Di ba? Kung bibigyan mo ko ng 1,000, pang-diesel. Di ba? Ganyan lang ang practicality. Kaya sa simbahan, may pera din. Pero hindi po yun. Wala yun. Ang pinaka-the best kasi si Lord ang pinakamayaman. Siyang may-ari ng mundo, pati buhay natin. Ang tawag sa atin is stewardship. Tayo ay tagapangasiwa lamang. Kaya while we are managers of this manifold graces na binigay sa mundo, gawin nating maigi, the best. Okay? Pati ang relationship, yun ang pinaka-the best, yung relationship. Alagaan yung maigi kasi doon tayo susukatin ng Panginoon. What you did to the least of my brethren, you did it to me. Okay?